ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa aklat ng Matthew. Nandito na tayo sa ikatlong diskurso. Yung unang diskurso ay Matthew chapter 5 to 6, 7, and then yung second ay yung Sermon on the Mount, at yung ikalawang diskurso ay yung chapter 10 na kung saan ay sinugod niya yung mga alagad, the sending of the 12. At ito yung pangatlong diskurso, Matthew chapter 13, at tinatawag itong Parables of the Kingdom. Okay. Dito sa Matthew, marami pang ibang mga talinhaga. Okay? Pero ang titingnan natin dito ay yung 13. Matthew chapter 13, merong 8 na parables na nandirito. Pero sa buong Matthew, may mga other parables pa. Sa buong Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, may mga other parables pa. Actually, sa buong Bible, even sa Old Testament, may mga parables. Ang parables or mga talinhaga. At sabi nga sa verse 1 ng Matthew 13, basahin ko lang sa English kasi ito yung magiging konteksto or immediate na context ng talinhaga na ito. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea, and great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Then he spoke many things to them in parables, saying, ayan, so sasabihin niya, but first I on the same day. Ano kaya yung on the same day dyan? On the same day, katulad ng chapter 12, kasi doon sa chapter 12, yun ay araw ng Sabat. So, on the same day ba ang sinasabi dito? Or Matthew 13 ay another day. So, malilinawan tayo dyan, of course, pag titingnan natin doon sa other Gospels. So, ito ay tinatawag na harmony ng Gospels. Mark chapter 3, sinasabi sa Marcos na the same din si Marcos. Nandyan din yung Sabat, nandyan din yung nagpagaling siya sa loob ng sinagoga nung lalaki na yung sa kamay, di ba, yung may diferensya yung kamay, pinagaling na ating Panginoong Yesus. Nandyan din yung sinabi ng mga Pharisees na siya ay nagpapalayas dahil kay Beelzebul. Pero after that, sinabi ni Marcos, especially sa verse 20, mababasa natin na pagkatas na ito, si Jesus ay umuwi sa kanila. Okay. Anong umuwi sa kanila? Sa kanilang tinitirhan sa Capernaum. So yung iba, sinasabi na ito ay sa bahay ni Peter. Pwedeng sa bahay ni Peter, pwedeng another house na kung saan ginawa nilang base. So take note din na pinag-aralan din natin ang Panginoong Yesus from Nazareth ay pumunta sila sa Capernaum kasama niyang kanyang pamilya para doon na manirahan. So meaning, posible din na yung umuwi siya ay posible din na sa bahay ng kanyang pamilya. Okay? Pero yun ay reading between the lines kasi hindi sinabi dito. Basta ang sinabi, umuwi siya. Okay? At pag uwi niya doon, sumunod ang napakaraming tao. Pag sinabi mong napakaraming tao, great multitudes, sabi sa verse ng Matthew, ang great multitudes na ito ay people na mayroong iba't ibang intention, people na may iba't ibang layunin sa pagsunod sa ating Panginoon Hesus. Mga people din from all walks of life. So, when we say all walks of life, yung iba dyan ay mga karpentero, yung iba dyan ay mga mangingisda, yung iba ay mga magsasaka. So, from different people, yung iba dyan ay mga nanay sa tahanan, na ang nanay sa tahanan, alam niya yung mga ginagawa niya sa loob ng tahanan. Kaya mapansin nyo, itong mga parables na ito ay mga common things na ginagawa ng isang tao ng time na yun. Katulad ng pagsasaka, pangingisda, yung pagluluto ng tinapay sa atin, hindi na tayo nagluluto ng tinapay, bumibili na lang tayo. Pero sa kanila,
norm ito, norm. Ibig sabihin ay everyday ginagawa ito ng mga Israelita. Okay? Na sila ay nagluluto, nagbe-bake ng mga tinapay. So, people of all walks of life, tapos people with different intentions. Bakit? May mga tao dyan na nag-uusyo. So, tingnan ko nga, anong gagawin niya ngayon? Mga tinatawag natin na usi. Yung panahon namin, usi ang tawag yan. Mga usisera. Sa ating panahon yan, ang tawag yan ay Mare. Anong latest? Or Marites. Yan, may mga taong ganyan. May mga tao din na gustong makarinig ng mga katuro ni Jesus, sumusunod sa Kanya. May mga tao din na gusto lang makakita ng himala. Pero, may mga dito na multitude, kasama din dyan yung mga totoong disipulo na nakikinig sa Kanyang mga salita at sinusunod ang Kanyang mga utos at kalooban. And of course, hindi maalis dyan yung mga tao na sumusunod sa Kanya, especially yung mga religious leaders, sumusunod sa Kanya para maghanap ng pwedeng ibintang sa Kanya. Baka may sabihin siya na offensive at susumbong natin sa korte. Yung mga ganun. So, yun yung great multitudes na nandyan. So, dahil marami sila, ang Panginoon Hesus lumabas ng bahay, pumunta sa dagat, sa tabing dagat, at dahil marami pa rin sila, para hindi siya mapitpit, ang ginawa niya, sumakay siya sa bangka. Okay? Wala ito sa Matthew, pero nasabi yan sa Mark chapter 3, simula verse 20. Sabi sa Mark chapter 20, Mark chapter 3, so, si Jesus ay lumabas ng bahay na po sa tabing lawa, at para hindi siya mapitpit ay sumakay siya ng bangka. Okay, so in other words, kung ipipicture natin, yung mga tao nandyan sa tabing dagat, sa beach, nakakita na tayo ng beach, di ba? Balik tayo doon. And then, ang Panginoon Jesus nasa bangka, of course, yung bangka ay naka-anchor yan para hindi siya lumayo. At doon siya nakaupo at nagsasalita. Tama yung posisyon ng ating Panginoon kasi yung hangin mula sa dagat papunta sa dalampasigan. So yung boses niya, itutulak ng hangin papunta sa mga tao. Kung nandun siya sa dalampasigan, mahirap magkarinigan. Pero dahil nandun siya sa bangka, maririnig siya. Okay? Ngayon, nandun siya at magtuturo na siya ngayon ng talinhaga, ng parabol. Ano ba yung parabol? Ano yung talinhaga? Parabol galing sa word na para, bole, sa Greek. Parabole, ibig sabihin ay nakaparallel siya. Pareho siya sa isang side. Halimbawa ito, no? Ang parabole ay kung ano ang shape nito. Nakikita niyo to? Kalahati. Yun din yung shape nito sa kabila. So, the same shape. Ano yung shape nito sa kalahati niyan? The same shape dito. Yun yung ibig sabihin ng parabole. In other words, kung ano yung sasabihin niya, ikikwento niya, ang meaning nito ay the same din sa nais na iparating or i-illustrate ng ating Panginoong Hesus sa mga nakikinig. So, parabole, mga talinhaga. So, ang talinhaga, in other words, sa paggamit ng ating Panginoong Hesus, ito ay mga short story, maiksing kwento. Pero hindi lang siya basta maiksing kwento, mga kwentong totoo, real life, at hindi lang siya totoo, familiar sa mga nakikinig. Alam nila yung nangyayari. Yan. Parang sa atin, no? Di ko alam kung apply doon. Sino yung nakakain ng bayawa? Sino nakakain ng bayawa? Tapos yung kamay nyo. Aminin! Wala pa? Ayun, si ate. Okay? Bayaw ka luway kang para kita? Barag. Bilin, yan. So, ngayon, ako nakakain din ako. Paano ko ipapaliwanag kung ano yung lasa ng bayawa sa hindi nakakain nito? Paano?
Siyempre, sasabihin ko ito, ikikwento ko ito sa pamamagitan ng very familiar sa ng lasa. Ano yon? Kadalasan, pag may nakakain ng barag, ng bayawa, pag tinanong siya, ang kadalas sinasabi ay, para siyang manok. Ang texture niya, yung lasa niya, parang manok. Yung manok ay common, tama? Familiar sa ating lahat. Pero yung bayawak, hindi lahat. Exotic kasi yan. At saka, bawal na patayin yung mga yan. Monitor lizard, okay? Pero, yun yung simpleng illustration ng parable. Isang kwento na very, very familiar sa nakikinig para i-illustrate ang isang new na bagay, new na idea, bagong idea. So, ang parable ay mga earthly stories na nagko-communicate ng mga heavenly, or mayroon siyang heavenly meaning, or mayroon siyang spiritual meaning. Anong ibig sabihin na ito? Ang Panginoong Yesus kasi, klaro sa Kanya ang kingdom of heaven. Diba? Bakit klaro sa Kanya? Galing siya doon diba? Galing siya doon, klaro sa Kanya ang kingdom of heaven, hindi na ito bago sa ating Panginoong Yesus. Yun lang, kailangan matutunan ng mga tao. Ang mga tao, hindi nila nakikita ang kingdom of heaven. Pero ang Panginoon malinaw sa Kanya. So, ipapaliwanag ngayon ng Panginoong Yesus ang kingdom of heaven sa pamagitan ng pamilya sa tao. Sa pamagitan ng mga pamilya sa mga nakikinig. So, yun ang parable. Okay? So, in other words, ito ay isang uri ng figurative language or mga picture language. Sometimes kasi ang picture ay drawing, di ba? Yung drawing natin. Pero ito ay salita na nagbibigay ng isang picture na naglalarawan to point something greater. Okay, na yung common na alam mo na pangkaraniwan na sa iyo ay bibigyan niya ng something na greater na meaning or something na deeper na kahulugan nito. Na habang ang tao ay nakikinig, pinapakinggan niya, pwede siyang mamangha, pwede siyang ma-offend, pwede siyang magalit. Yan. Sa parable, lalo na kung ito'y paputol sa kanya. Kadalasan yung parable na modern day na parable na naririnig natin ay yung mga tinatawag na ano kasing tawag dito? Blind item. Sino na nakarinig ng blind item? O yung mga kanto, yung mga mahilig sa showbiz. Di ba? Mabawasan mo, may magpo-post sa Facebook, sabi niya, alam niyo ba, merong ganitong tao na ganito ganyan. Yun. Hindi siya magbibigay ng pangalan, pero nandun na yung mga clue. Yan. Okay. Isa lang naman ang tinutukoy nun. Ganon din yung parable. Isa lang ang tinutukoy niya, hindi siya iba-iba. Isa lang. Kaya nga parable. Kung anong shape nito, ganon din ang shape nitong kalahati. Hindi siya mag-iba at isa lang, hindi marami. Okay, bakit ko in-emphasize yun? Kasi nga, may mga teachers, may mga nagtuturo ng parables na binibigyan nila ng meaning ang bawat parts ng parable. So, tandaan muna, bago yan, tandaan muna na ang mga talinhaga ay hindi pwedeng gamitin o hindi siya pwedeng pagkunan, pagbasihan sa mga doktrina. Okay, ang mga doktrina ay katulad ng yung Trinity, ganyan, di ba? Kadalasan, ang talinhaga kasi, may mga nagtuturo na kinukuha nila dito yung doktrina patungkol sa end times. Ano ba yung doktrina sa end times? Tinatawag natin na eschatology. O, tama ba? Eschatology or mga doctrines patungkol sa end times, sa mga huling panahon. At may mga tao, may mga grupo na ginagamit nila yung mga parables para ituro ang eschatology. Hindi po. Kasi ang parables, they are only meant to illustrate ang isang point ng isang katuruan ng ating Panginoon. Hindi siya nagtuturo ng doktrina. Okay? Ito ay illustration lamang.
Okay, gaano man ito kahaba, kasi may mga parables na napakahaba, may mga parables na isang verse lang. Okay? Ang kahulugan nito ay meron lamang iisa. Ang tawag natin dyan ay one central point of emphasis, or yung iba, ang tawag nila dyan ay one simple truth. Okay, ulitin ko ha. Meron lang siyang isang meaning. Meron silang isang central point of emphasis, at saka meron lang siyang isang simple truth. At yung simple truth na ito, yon ang bibigyan ng importansya sa pag-interpret nung passage. So, ngayon, kung walang interpretasyon yung passage, kasi itong ating pag-aaral ngayon, yung parable of the sower o yung apat na klase ng lupa. So, parable ng sower na ito, may interpretation yan, nasa verse 18 pababa. Okay, in-interpret na. So, yung interpretation ng ating Panginoong Yesus, yun ang interpretation niya. Wala nang ibang interpretation. Hindi may pwedeng interpret pa ulit. Ito, dahil may interpretation ng Panginoong Yesus. Pag in-interpret mo pa yan, parang sinasabi mong hindi tama interpretation mo, Panginoong Yesus. Mas tama itong interpretation ko. Kaya ganito dapat yan. Diba? Ginagawa natin na mas marunong pa tayo sa Panginoon. So, sa pag-aaral ng parables, unang titingnan natin is, ito ba ay may interpretation na? Klaro na ba na may interpretation? Meron na, nasa verse 18. And the other parables ay meron din. Pero paano kung wala? Paano kung wala interpretation? Yun tayo magbabase sa kanyang central point, yung kanyang point of emphasis, sa pamagitan naman ng kanyang konteksto. Ayan. Kaya titingnan mo yung kanyang konteksto. Pag sinabi mong konteksto, ano yan? Ang konteksto ay galing sa dalawang salita. Con tsaka text. Con meaning connected, text or connecting text. Meaning, ang context ay text din, text before yung verse na pinag-aralan mo and after yung verse na pinag-aralan. Siyempre, basahin mo yung buong chapter para malaman mo kung ano yung emphasis nito. Pero meron din tayong tinatag na immediate context. Kaya itong verse 1 and 2 ay immediate context ng mga 8 parables na ito. Okay? And then, tandaan din natin, hindi ito pwedeng basihan para sa mga doktrina. Ang parable din ay hindi allegory. Okay, sa mga nag-aaral sa high school, alam nila ito mga mga allegory ganyan, mga figurative language. Ang allegory ay yung binibigyan mo ng meaning ang bawat parts ng isang poem, na isang tula, or dito ay yung parable. Binibigyan mo ng meaning ang bawat parts ng parable. Ang tawag yan ay allegorizing. Okay? So, ang parable ay hindi siya allegory. Kung isang buong paragraph man yan, yung isang buong paragraph na yon, iisa lang yung meaning, hindi iba-iba. Okay? Kung isang sentence lang yan, yung isang sentence lang, isa lang yung meaning. Para siyang bugtong. Uso pa ba yung bugtong-bugtong ngayon? Ano yung alam yung bugtong? Malit pa si Nene, marunong ng manahi. Ayan, diba? Hindi naman iba-iba yung sagot doon. Diba? Hindi mo sinabing, ay, yung sewer yan, dun sa Clark. Diba? Sa ano ba yung mga... Hindi. Isa lang na ibig sabihin, si gagamba, spider. Okay, dahil magaling siyang gumawa ng kanyang spider web. Ganon din yung parable. Kahit na gaano kahaba yan, kahit na gaano kaiksi, isa lang yung kahulugan niya. Hindi siya iba-iba. So, bakit ko binabanggit to? Kasi nga, may mga nagtuturo, for example, sa parable of the, alam ko familiar kayo, parable of the Good Samaritan. May mga nagtuturo ng ganito. And totoo po ito. Sabi nila, yung Good Samaritan daw, yung tao daw, yung tao na binugbog, siya daw si Adam. Okay, yung tao binugbog, siya si Adam. Tapos yung Jerusalem, yun daw yung heaven.
Tapos yung mga bandido na bumugbog sila daw ay yung kampon ni Satanas. And then, ninakawan siya, in-street, kinuha kung ano man meron sa kanya. Ibig sabihin, binigyan siya or nagkaroon siya ng kasalanan. Ewan ko paano nangyari yon. Taking away, inalis yung mortality ng tao. And then yung inn, di ba, yung Good Samaritan, dinala siya sa inn para take care. Yung inn daw ay yung church, yung simbahan. And then after that, yung innkeeper naman ay si Paul. Wow, napasama si Paul dito. Paano kaya napasama si Paul? Nung kinikwento ng Panginoon Jesus ng parable na to, wala pa si Paul. Hindi pa siya Paul, Saul pa siya. Okay, at pinipersecute niya yung mga simbahan. And then yung Good Samaritan daw ay si Jesus Christ. Okay. So hindi po ganon ang Good Samaritan. Ang Good Samaritan, ang parable of the Good Samaritan, isa lang naman ang ibig sabihin nun eh. Yung kung ano man yung pangangailangan ng neighbor mo at nakita mo, whether sino man siya, kasi yung mga Samaritans at saka mga Israelita magkaaway. Kahit kaaway mo siya, kung nakita mo na meron siyang immediate need, tulungan mo siya. Yun ang pinaka-point ng parable of the Good Samaritan. Isa pa na nakikita natin na ina-allegorize na parable, yung parable of the 10 virgins. May mga nagtuturo, sabi nila, yung oil ay yung Holy Spirit. Yun. Yung mga ganito, ganyan. Kaya pag yung 5 virgin na hindi namatay yung lampara, punong-puno ng Holy Spirit. At yung 5 virgin na namatay yung ilaw sa lampara, naubusan ng Holy Spirit. Naubos pala yung Holy Spirit. Pero ang point lang naman dito ng Panginoon Jesus sa parable of the 10 virgins ay be ready. Yan lang naman, wala nang iba. Be ready, bakit? Hindi mo alam kung anong oras darating ang Panginoon Jesus. Diba? Ang tanong, ready ba tayo? Amen. And then, tuloy natin. So, nalaman na natin kung ano ang parable, what parable is not. The next is, na gusto ko ipakita sa inyo is, bakit nagtuturo ng parable ang ating Panginoon? So, kung mapapansin nyo, from chapter 5, nung magsimula siyang magturo, chapter 5, nagsesermon siya in plain language. Yung sinabi niya, blessed are the poor in spirit, plain language yun. Okay? Although yung poor in spirit ay figure of speech, kasi hindi naman ibig sabihin naghihirap. Okay? Ibig sabihin yung mapagpakumbaba ang kanyang spirit, hindi mapagmataas. And then from chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, 9, puro plain ang kanyang pagtuturo. Okay? The kingdom of heaven ay is near, sabi niya is at hand. Hindi lang yon, nagpapakita pa siya ng mga signs and wonders. Para saan yung mga yon? Bakit kailangan plain language ang ginagamit niya at bakit nagpapakita siya ng mga signs and wonders? For the purpose na ang mga tao ay lumapit at makinig. Okay? Yung mga signs and wonders para ma-attract yung mga tao at makita nila, ay, ito na pala yung Messiah. Diba? But yung problem, nakita natin sa chapter 12, yung mga religious leaders, yung mga Israelites, nireject nila yung Messiah. Nireject nila yung Messiah. Hindi nila, kumbaga, yung mga religious leaders, very clear na yung mga sign na siya yung Messiah, pero hindi nila tinatanggap na siya yung Messiah. At inumplemensyahan nila yung mga tao. So, this time, chapter 13, makita natin na ang Panginoong Yesus, hindi na siya pumupunta sa maraming tao, umaalis na siya sa crowd, di ba sa chapter 12, makita natin na umalis na siya mula sa templo,
mula sa sinagoga, umalis na siya sa crowd, lumayo na siya. Kaya lang maraming tao ay dahil sinusundan na siya kung saan siya pumunta. So umalis na siya ngayon doon sa crowd. But this time, magtuturo pa rin siya, hindi pa rin nagbabago ang kanyang mission, magtuturo pa rin siya, but this time, in parables. Magtuturo na siya sa pamamagitan ng mga parables. So, bakit nga ba? Sabi sa, kung laktawan natin, no? So, punta muna tayo sa sa verse. Verse 10. Okay, punta tayo sa verse 10 before, di ko sure kung matalakay natin ngayon itong pan. Tamang-tama pa naman yung sulat. Yung 4 na klase ng puso na nataniman ng salita ng Diyos. Heart. A pure heart ba? Pero verse 10, ang sabi dito, ang mga disciples, and the disciples came to him and said to him, why do you speak in parables? Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinhaga sa kanila? Okay? Sumagot siya, and he said to them, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga. So yung mga alagad, ang kausap ng Panginoon dito. Sabi niya, pinagkaloob sa inyo na ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa karihan ng langit, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sa inyo, sabi niya, na mga alagad, pinagkaloob na ang karapatang maunawaan. Pero sa mga hindi alagad, hindi pinagkaloob sa kanila. Hindi nila ito maunawaan. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ulit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Parabol ulit yan. Talinaga ulit. Kasi hindi siya plain meaning eh. Pero anong ibig sabihin? Yung mayroon daw, yung meron ka ng desire, di ba? Narinig mo ang salita ng Diyos, narinig mo ang ebanghelyo, nagkaroon kayo ngayon ng desire sa iyong puso. Yung desire mo na yon na makilala ang Panginoon ng lubusan, dadagdagan pa niya. Okay, dadagdagan pa niya. Pero, yung walang desire na makilala ang Panginoon, kahit yung kunting meron sa Kanya, kahit yung kunting salita ng Diyos na nalaman mo, yung bang, ay, alam ko mabait ang Diyos eh. Alam ko mabait si Jesus. Pati yung bagay na yon, paalisin sa iyo. Bakit? Kasi walang interest, walang desire na sumunod, walang desire na paglibot sa Panginoon. So yung konting nalalaman niya, mawawala pa sa kanya. Okay? So, itong bagay na to, na tinitingnan natin mula verse 10 hanggang verse 17, mapapansin natin yung pagbabago na ito sa pangangaral ni Jesus. Ito ay hindi take note ito ay hindi para pigilin yung mga tao para lumapit sa Kanya. Hindi para pahintuhin sila. Hindi. Kundi para salain. Diba? Alam yung salain? Yung, ano kasing tawag doon yung pangsala ng buhangin? Yung pampino. Ano kasing tawag doon? Yung, ginawa na ni Daisy dati, nagagano rin. Sa lento ay namin nagkita, pagpamit siya. Bitche. Tama. Pang bitche. Yan, tama. Pamit siya. Pamiche. So, silalagay mo, sasalain mo para yung matitira lang yung mga pinot. Yung mga bato, alisin mo yun kasi hindi mo pwedeng gamitin pang palitada yun. Okay, pang plastering. So, kailangan mong pinuin. So, ang parables ay para salain kung sino talaga yung naniniwala, kung sino talaga yung nananampalataya kay Jesus at kung sino yung hindi. Kung pansin nyo, nung sinabi niya yung verse 3 hanggang verse 9, yung parable sa sower, yung mga alagad lumapit sa kanya. Pero nasan yung ibang taong nakinig, nakarinig? Kasi multitudes yan eh, dami. Nasan sila? Wala silang interest. Hindi sila lumapit. Pero yung mga alagad, malalaman nila. Okay? So, number 1 na reason, bakit siya nagsasalita ng salita ng parables is para salain kung sino ang tunay na makikinig
sa salita ng Diyos at hindi lang makikinig at kung hindi, kung sino yung susunod, kung sino yung ipapamuhay niya ito. Sa verse 11, pansinin yung verse 11, because it has been given to you, sabi mo, pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Okay? So, when you say hiwaga, may hiwaga dyan di ba? Makita nyo? Yung hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, sa ibang salita kasi yan, misteryo Ang misteryo, hindi naman yung mahirap maunawaan. Yung word na mystery, hindi siya yung mahirap, hindi madaling maunawaan. Hindi. Kundi pag sinabi mong mystery, yung natakpan lang siya. Ano ba itong kortina, di ba? Natakpan niya kung ano yung nasa likod yun. Nandoon naman yun, di ba? Hindi na siya mahirap unawin kung ano. Alisin mo lang yung kortina. So, ang mystery ay natakpan lang kung ano yung totoo at nandyan lang siya. Pag binuksan mo yung nagtatakip doon, yung tabing doon, makikita mo kung ano yung nandun. Yun yung mystery. Concealed siya, pero later on, mai-reveal naman. Pero ang hiwaga ng kaharian, hindi ito yung mga katuruan na mahihirap sa Biblia. Kundi ito yung mga plain lang na mga katuruan, pero naitago ito sa mga walang interes sa kaharian ng langit. Yun lang, naitago ito sa mga taong may rebellious heart. Hindi ito nakikita ng mga rebellious heart. Naitago ito sa mga ang nais lang mga bagay na physical. Nagdanasa lang sila ng kagalingan sa Panginoon. So yung patungkol sa tunay na meaning ng kaharian ng langit, naitago sa kanila. Dahil natatakpan sila ng mga makamundong desire, mga material na bagay. Yun lang yung gusto nila. Puro yung mga blessing lang. Pero sa mga tunay na mananampalataya, sa mga tunay na disipulo, pinagkaloob ito sa kanila. Binigyan sila ng karapatan para maunawaan yung mga bagay na ito. Parang, siyempre, pupunta tayo sa ating panahon din. Parang sa ating panahon ngayon, di ba? Bakit ba sumusunod? Bakit ba naniniwala ang tao sa Diyos? Bakit ba sila magsisimba? Yung iba, para at least, para mabawasan lang konti ang kasalanan, pagkatapos uuwi, gagawa na naman ng kasalanan. Para mabawasan lang ba? Yung iba naman, para makatanggap ng blessing, pagpapala. Ang hinihintay, ang gustong-gustong marinig nila, pag upo nila dan, ang gustong-gusto nilang marinig ay yung mga bagay lang na masarap pakinggan. Katulad ng, pag Kristiyano ka, masayang tunay. Pag Kristiyano ka, hindi ka maghihirap, yayaman ka. Ikuman mo lang, darating na. Ay, nakita mo, ang dami tao dyan. Sisiksikan ng tao. Pero pag sinabi mo, ang tunay ng Kristiyano ay humihingi ng tawad sa kanyang kasalanan, hindi yan nagpapatuloy sa kasalanan. Makita mo, ilan lang yung mundo. Pag meron man nakaupo dyan, gagano doon. Wala siyang interes sa mga ganong bagay. Yun sa mga magagandang pakinggan lang ng kanyang interes. Yung bagay na to, hindi pinagkaloob sa kanila na maunawaan ang mga paghahaga. Kaya nga, yung mayroon, sabi sa verse 12, ay bibigyan pa. Ang wala, kahit yung konting nasa kanya, ay kukunin pa. So, ang tanong, bakit kaya yung iba ay nauunawaan naman yung talinhaga, yung mga salita ng Panginoon, ay yung iba ay bakit hindi? Ang problema, yung iba na hindi nakakaunawa, ipinapaliwanag nila ito sa maling kaparaanan.
Yun na nga yung reason nasa verse 12. Kasi ipinakita sa kanila, sa inyo, ipinakita ang mga bagay na to. Pero sa kanila na may mga ibang intention, na may mga ibang interest, itinago sa kanila ito. Ibig sabihin ba ayaw ng Panginoon na makilala ang tunay niyang kalooban? Yun ba? Hindi. Ipinapakita lang ito na gusto talaga ng Panginoon yan na may turo sa kanila. Yun lang, para sa mga interesado lang. Para sa mga may interest lang. Okay? Yun bang tipong lahat tayo, di ba? Lahat tayo. Naniniwala ba kayo? O na lahat tayo ay mabuti? Di ba? Narinig tayo, sinasabi nila, mabuti naman tayo. Mabuti ang Diyos, mabuti rin tayo. Wala naman akong ginagawa na maganda, ay na hindi maganda. So, hindi naman ako dapat maparusahan. So, kumbaga, magsisimba ako para mabasbasan, mga ganyan, and then para makarating sa langit. Kaso lang, ganun din yung iniisip ng isa eh. So, magsimba ako, hindi, wala mang ginagawang masama, wala mang inagrabyadong tao. So, pupunta pa rin din siya sa langit. Okay? Yun lang. Yung kaisipan na yan ay kaisipan ng tao. Kaisipan ng tao. Pero sa harap ng Diyos, it's not so. Bakit? Sa harap ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. Saan natin mababasa yun? Romans. Diba? Sa Romans. Ang lahat ng tao ay nagkasala and fall short of the glory of God. Ang mahirap nga yung sinabi ni Paul din sa Romans na wala kahit isa ang nag-isip man lang na lumapit sa Panginoon. So, posible yan, Pastor Gamo. Hindi, ang tinutukoy ni Paul, yung lumapit sa Kanya at humingi ng tawad at magsisi. Kasi sa ngayon, maraming lumalapit sa Panginoon. Bakit? Lord, pagpalain mo kami. Lord, bigyan mo akong ganito. Lord, pahingin yan. Hindi na Panginoon Pahinginoon. Okay, nag-iba na. Sabi nga sa Ephesians chapter 2. Okay, Ephesians chapter 2, ang sabi niya, we are dead in the trespasses and sins. Tayo ay patay. Ibig sabihin, naging malayo tayo sa Diyos dahil sa trespasses at kasalanan. Trespass ay yung sinasadya mong i-disobey yung kautosan. Alam mo na bawal, gagawin mo pa rin. Alam mo na ito dapat ang ginagawa. Hindi yun ang ginagawa. Tama, yun ay trespasses. Yung sinasadya mong labagin. And then, kasalanan, mga missing the mark. Okay? So, sabi rin sa Ephesians na anong ginagawa natin? We are following the course of this world, sabi ni Paul. We are marching after the prince of the power of the air. Ang sinusunod natin ay yung prince of the power of the air. Sino yan? Sa ngayon, sa ating panahon, ang prince of the power of the air ay si Satanas. Okay? Tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban ni Satanas. Passions at ayon sa passions ng ating mga flesh. Ang daladala natin ay yung mga desires. Ang gustong-gusto natin ay yung mga desires ng katawan nato at yung bang napakasarap sa isipan, sa mind. Okay? Namumuhay tayo doon. So, ang mangyayari niya, tayo ay mga magiging children of wrath. Okay. Pero hindi. Ang Panginoon Jesus, nagtuturo siya, hindi ayaw niya na ang tao ay mailayo diyan. Ang gusto niya mailapit ang tao, yun lang ang tao ayaw pakinggan niya. Kaya ngayon, magtuturo siya ng mga parables. Ang susunod na reason ay nasa verse 34 at saka 35 ng Matthew 13.
So, tingnan natin doon para sa susunod na mga pag-aaral ay hindi na natin babalikan yung mga yaan. So, 34 at saka 35, all these things Jesus spoke to the multitude in parables. Okay, all these things, sabi niya, yung from verse 3. And without a parable, he did not speak to them, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, I will open, sabi niya, magsasalita ako sa pamagitan ng mga talinghaga, ihayag ko ang mga bagay na inilihim mula pa ng likhain ang daigdig. So, ang talatang ito na minention kanina sa verse 9, sa verse 10 hanggang 17, mula yan sa Isaiah chapter 6. Okay? Yung sinabi ng Panginoong Yesus na tumitingin sila, hindi sila nakakakita, nakikinig, pero hindi nakakarinig, hindi nakakaunawa. Hango yan sa Isaiah chapter 6, verse 9. Pero ito ngayon, nasa 34 and 35 na to, hango naman yan sa awit 78, verse 2. Okay? Mula yan sa Psalm 78, verse 2, na magsasalita siya sa talinghaga. In other words, yung ikalawang reason, kung yung unang reason ay para sa lain, ang mga tunay na sumusunod, ang pangalawang reason is dahil ito ay katuparan ng Messianic prophecy. Okay, isa ito sa mga signs ng pagiging Messiah. Yung magtuturo siya sa pamagitan ng talinghaga. So dito, sinasabi ni Jesus na ito ay natupad sa kanya. Yung nung sinabi niyang I will open my mouth in parables, kumbaga, the same thing na sinasabi ng Panginoon Jesus na sa akin natupad ang propesya na ito. At ang sinasabi na ng Panginoon, He's saying na dumating siya at sharing these stories, pero sineshare niya ito for the sake na magkaroon ng tunay na revival, tunay na magkaroon ng pagbabago ng isang tao. Bakit ko sinabi yan? Kasi nga, yung parable, di ba, halimbawa sa salay kung sino yung nakakaunaw, sino yung sumusunod, sino yung hindi. Yung sumusunod, tapos nagpatuloy siya at inunawa yung mga talinghaga, magkakaroon ng effect sa kanyang buhay ito. Magkakaroon ng tunay na pagbabago. Magkakaroon ng tunay na reforma sa kanyang buhay. Yung nineneglect, yung iniitsepera, yung pinagkikibit-balikat lang ang tunay na meaning ng mga parabol na ito, hindi sila makakaranas ng tunay na pagbabago. Pero ikaw, dahil nandito ka, mapalad ka. So ngayon, mag-11 na pala. So ngayon, next week na yung parable of the sower. Kasi hindi na tayo abot. Kung i-discuss natin ito ngayon, hindi na tayo abot. So, huwag kayong mag-absent next week. Doon natin i-discuss yung parable of the sower. Pero for now, ito yung ano ba, rarap up lang natin ng pati, rarap up lang natin. Para saan ba ang mga parables? So, ibig sabihin ay nandito yung hari, yung kingdom has come, and yun yung mga parables. Nandito na yung hari, ang ating Panginoon Jesus, at nandito na rin yung kaharian. Yun lang, hindi natin nakakita yung kaharian, hindi alam kung ano yung mga nasa kaharian. So ngayon, ituturo ngayon ng Panginoon Jesus sa pamagitan ng mga parables. Okay? Ang tanong, ito. So, ito pala yung mga parables. Okay? Ano ngayon ang ating gagawin? So, ano yung ating gagawin? Una, kung ikaw, okay, ulitin ko ha. Una, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na disipulo
at seryoso sa pagiging disipulo ng ating Panginoong Hesus, kailangan mong magalak. Kailangan mong matuwa, magkaroon ng joy na yung lubos na kagalakan, di ba? At syempre, kailangan nating magpuri sa Panginoon. Bakit? Dahil ipapaunawa niya sa iyo. Binigyan ka niya ng karapatan, binigyan ka ng kakayanan para maunawaan itong mga kaninhagang ito. So, kailangan nating magalak. Kailangan nating magpuri sa Panginoon. Kailangan natin magpasalamat kasi sa dinami-dami ng tao ay ikaw ang pinili para maunawaan ito. Pangalawa, kailangan nating ipanalangin at ibahagi ang mga salitang ito sa mga hindi pa nakakaunawa nito. Okay, kanina, yung response mo sa Panginoon. Now, kailan mo din ipakita ito sa ibang tao. Marami pang tao na kailangan nilang malaman ito. Itong mga salitang ito na naunawaan mo, kailangan ipaunawa mo rin sa iba. Kailangan ituro mo rin sa iba-ibang tao na nakakasalamuha mo. Hindi aksidente na meron kang kaibigan na lumapit sa iyo, hindi aksidente na meron kang kamag-anak na dumating sa iyong bahay. Huwag nating isipin na dumating siya kasi birthday mo, huwag nating isipin dumating siya kasi Mother's Day, bumisita. Okay, huwag mo natin isipin na dumating dahil fiesta. Hindi, samantalin natin yung mga pagkakataon yun. Dumating siya dahil dinala siya ng Panginoon doon sa iyo para ibahagi natin ang mga salitang ito. And lastly, number 3, dapat ma-realize natin na kapag pinagwalang bahala natin ito, kapag pinag-ibit balikat mo, tama kaya? Ang mga bagay na to, ang mga kataroy ito, merong consequences na mangyayari. Kung paano sa number 1 na application natin ay mapalad ka kasi binigyan ka ng karapatan, no? Kakayanan para na ito. Yung number 3 naman ay kung ano man yung meron ka, anumang morality, no? Anumang spirituality, anumang pagkaunawa sa Diyos, anumang pagkaunawa kay Jesus na meron ka, mawawala pa iyon. Alisin sa iyo yun. Kaya makita mo, may lumalabas nga sa bibig mo na magagandang bagay, pero hindi yun galing sa puso mo. Lumalabas lang yun because meron kang gusto i-please ng mga tao. So, tandaan natin, ulitin ko, may limit din yung mic. So, ulitin ko, dapat ma-realize natin na kapag pinagwalang bahala o pinagkabit balikat natin ang mga bagay na to, may consequences na mangyayari. At ito ay ang pagkaalis sa atin, yung konti na nalalaman mo patungkol sa salita ng Diyos. Ito ay mawawala. Sige, tayo tumayo, tayo manalangin.